beloved Boss Mike Cervera. Bakit si Magalong tahimik pagdating kay Sara Duterte? Eto, Magalong, pasok. Magandang hapon po. Pinabubusisi po ng isang mambabatas ang mahigit 2 bilyong pisong confidential funds ni Nako. Vice President Sara Duterte sa 6 na taon niyang termino bilang alkalde ng Davao City. Mula noon, Magalong, mula nang naupo si Digong at naging mayor si Sara Duterte, eto lumalabas na itong mga ito. Ang tanong ko sa'yo, bakit tumahimik ka? Di ka man nagsasaw. Di ba? Hang ka nagkutkute. Haang ka nga uray basit nga sao kuma. Uray alingas-ngas laeng kuma. Uray basit lang ako nam ka. Agi kito'y Duterte ka kaslalag tatakaw sa. Kung ganun man lang sana mga kababayan ko, ang ginawa ni Magalong, bakit wala nga? So may pinipili ka, tinitira mo si Martin Romualdez, pero si Sara, tameme ka. Di ba mga kababayan ko? Tameme! Eto na. Mas malaki pa raw yan kumpara sa nagastos ng 3 pinakamayamang lungsod sa bansa. Kita nyo, mas malaki pa sa mga pinakamamayaman na lungsod sa bansa. Tapos yung kanila, number 1 sila sa kahirapang lungsod sa buong Pilipinas. Saan dinala ang confidential fund? Tapos ngayon ayaw sagutin, ang daming mga issue. Ang daming mga pa-social media sagot. Kesyo daw mga kababayan na, confidential nga bakit namin sasabihin kung saan nanggaling? Di ba? Kaya nga dapat nating malaman yan para makagawa tayo ng batas para hindi mo inaabuso, Sara. At para hindi ka pinagtatakpan o pinagtatanggol o hindi na umiimik si Magalong sa'yo. Ganon. Ano na nangyari? Tinalo mo pa raw ang Makati, tinalo mo pa ang Manila, tinalo mo pa Quezon City. Ano ba Davao City? Bakit mahihirap ang mga tao karamihan dyan? Kayo ang kayo ang may pinakamahirap na mga mamamayan dyan sa Davao City. Di ba mga kababayan ko? Yun mga kababayan. Eto pa. Nakatutok si Jonathan Andan. Ayon sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research sa 2 termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang Pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Nako, malamang napunta lang sa bulsa yan. Kung talagang naging useful sa Davao City ito, di dapat ay meron din itong performance report. At the list is maibalik kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Grabe mga kababayan, 1.2 million araw-araw. Mga kababayan, saan mo dadali ng pera mo, Sara? Pumuputok na sa mukha mo Di ba Ganyan mga kababayan ang sinasabi ko. Sa mga ganitong issue, tahimik. Tahimik etong si Magalong. Pagdating kay Martin, nang gigigil. Arnold Lopez, samantalang tayo, pinipilit natin pagkasyahin yung 150. 150 sa isang araw. Kami pinipilit namin pagkasyahin yung 150. Gusto nga namin meron pang matira bibili kami ng magkano? Lugaw kay Mang Romy, magkano? 150 rin. Centavos. 1 pesos and 50 centavos. Ang baboy, magkano? 5 piso. Kita mo, pinagtsatsagaan namin yon samantalang ikaw, milyon isang araw. Kapal ng mukha ni Sara Duterte, mga kababayan, Alam nyo, mga kababayan,
tingin ko hindi lang naman sila sila magalong. Marami 'yan. Eto na ngayon, eto namang AMLA. Anong ginagawa? Alam nyo, sa totoo lang, tanggalin ko nga muna ito. Oh, AMLA, ano na? Bakit hindi pa kayo kumilos? Eto rin etong AMLA, mga kababayan ko, tingin ko pumoprotekta rin to sa mga Duterte. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa rin. Mukhang may inaantay pa. Ano ba inaantay nyo? Yung malipat ka sa Bangko Sentral? O sino man yung hayop na yan na namumuno ng AMLA? O ano na? Abay, tumulong na kayo para mapanagot na ang mga may kasalanan. Gawin nyo na lahat. Lahat. Bulalas nyo na. Magbigay na kayo ng sertifikasyon o ano pang mamang nalalaman nyo o ano mang maitutulong nyo sa investigasyon. Itong AMLA talaga, ibang klase din eto na, nagagalit na si Manong Boying ko. Pagganap ng mga tungkulin ng ibang tao, katulad kayo, sa pagganap ng mga tungkulin ng ibang tao, katulad po ng council mismo at ng executive director ng AMLA at ng AMLA mismo. Kaya yan po ay inaayos natin na kausapin para mabigay sa atin yung mga impormasyon na kinakailangan. Yan, yung mga impormasyon bigay mo na! Kinanginang yung mga AMLA na to. Dapat, nako, hindi namin kayo titigilan. Sasabihin ko kay Mima, sasabihin ko kay Takero, sasabihin ko kay Nyulo, lahat, sasabihin ko kay Biyahe ni Koy. Na kuligligin namin kayo araw-araw. Walang kwenta, mga kababayan, tong AMLA na to. Itong si Galong ay isang Duterte allies. Kaya tiko mga kanyang bibig sa isyo ni Inday Sara. Di ba, mga kababayan ko, tuloy. Para mapanagot natin yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya nga. Yun lang po yun. Ngayon ko lang nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban. Alin? Batas. Kita nyo, pabigat kayo, hayop kayo. Magsusumbong ako, Alicia. Di ba, mga kababayan? Nakaw! Ano na? Bakit hindi kayo, silent si ako, Arnold Lopez. Di ba? Ano na? AMLAC. AMLAC. Ano na? Bakit hindi kayo gumawa na ng paraan at ibigay nyo lahat ng mga dokumento na po pwedeng makatulong sa investigasyon sa Kongreso? Tutulog-tulog kayo, hindi porke pinoprotektahan nyo si Sara, pinoprotektahan ba nila si Sara? Walang yan, mga kababayan ko Tingin ko nga, pinoprotektahan nila. Ang AMLAC, pinoprotektahan si Sara Duterte. Pinoprotektahan nyo. Hindi kayo makipagkooperasyon. Hindi kayo magbigay ng mga dapat na kailangan nila para makatulong sa investigasyon. Anong ginagawa nyo dyan? Nagpapalaki ng bayag nyo? O nagpapalaki kayo ng mani-mani nyo? Diyos ko, naging AMLAC na. Pagdating dyan. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA. Tungkol sa pagtupad nila sa kanila patungkulan. Oo nga. Sapagkat, alam niyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas. Correct! Ang laki ng tulong nyo, kaya nga kayo nandiyan dyan sa ahensya na yan. Abay, makipagtulungan kayo. Itong mga, alam nyo, mga gunggong tong mga ito. Kasi nga mga kababayan ko, dahil nga po dyan, tulad ni Martires. Kita nyo, di ba? Si Martires, anong ginawa? Walang napanagot, bagkos nag-absuelto pa yung inang-ina. Di ba? Yung mga appointee ni Digong. Yan, yung appointee ni Digong yung wag na nating banggitin yung pangalan ng hayop na yan Di ba, mga kababayan ko? Yan. Nako, sa susunod, banggitin natin. Makipagtulungan ka na, Ayan na, si Boying nakikipag-usap sa iyo. Kaya nagiging problema nga, mga kababayan, yung pong mga batas natin, nakukompormiso dahil sa mga ilang mga ahensya na mga pumoprotekta
sa mga Duterte dahil mga appointee nga sila ng kanyang ama. Tuloy. Tuloy natin. Na mga kawali ng gobyerno. Oo. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? Correct. And they are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem sa country. Hindi nila pwedeng blankohin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kung sila mismo ang kakasuhan. Ayan, kasuhan mo na! Ayan tuloy, kakasuhan na kayo. Kasuhan mo na nangangarap pa nga. Parang ganito mga kababayan ayon sa ating bulang kristal. Ito daw hong pinuno ng AMLAC, mga kababayan. Gusto ng ex-deal. Totoo ba yon? Gusto mo pa ng ex-deal bago ka makipagtulungan? Hayop ka rin Oo. Gusto daw mga kababayan, mapunta at ma-appoint muna sa Bangko Sentral. Kapal ng mukha! Kita nyo mga kababayan, sanay na sanay sila. Lisa Villa. Sanay na sanay sila mga kababayan sa suhulan. Hindi nyo ba na isipin nyo maigi? Kung ganon ang pananaw netong hayop na to, sanay na sanay sa suhulan. Kasi nga, ganon ang ginawa ni Digong sa kanila. Kaya kailangan, gusto nila, ganon din ang gawin ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kung gustong mapasunod yung pukin ang inang mga yan. Di ba, mga kababayan ko? Ang tindi, Kailangan may kapalit. Kaya, boying, kasuhan mo na yan. Oo, sige, kasuhan mo. Nasa likod mo kami. Magiging payag na akong maging boses mo sa ganyang mga Di ba mga kababayan ko? Dapat ganun. Kakapal na mukha, mga kababayan, ewan ko ba? Mga kababayan ko, isipin nyo maigi to. Sa totoo lang trabaho nila yun. Sa totoo lang po, mga kababayan, obligasyon nila sa mamamayang Pilipino yun. Sa totoo lang po, mandato nila yon. Pero dito, nangyayari kailangan may kapalit muna bago tumalima, sumunod. Napakamalayong katwiran yan. Dapat yan kung ako, bibitayin ko yan. Naku, wag lang sana. Kaya mga kababayan, sa susunod na halalan, wag nating kalimutan. Oo, sana. Sana, tumakbo si Atty. Claire Castro. Atty. Claire Castro para sa senador sa 2028 sana, mga kababayan, pwede nyo ba? Manawagan tayo. Patakbuhin natin si Atty. Claire Castro sa 2028 para meron tayong kakampi. Magkaroon tayo ng boses. Tayong mga nandito sa social media, tayong mga sumusuporta sa gobyerno, tayong sumusuporta kay Pangulo, suportahan natin, manawagan tayo, puntahan nyo yung channel niya, tumakbo ka, Eka! Tumakbo ka, kung hindi, mag-unsubscribe kami sa'yo kasi sabihin nyo. Tao pa mo i-blackmail na natin. Sabihin natin mga kababayan, Atty. Claire Castro, tumakbo kang senador para lalong mag-iiyak si Libayan. Tumakbo kang senador. Kung hindi ka tatakbo, mag-unsubscribe na kami sa'yo. Tao pa mo Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pag tinanong, sino may sabi? Sabihin nyo ako. Pwede ba yan? Marites Musti. Nako. Pwede lang. Sabihin nyo, Atty. Claire Castro, pag hindi ka tumakbo sa 2028 na senador, mag-unsubscribe na kami sa'yo. Ay, nako. Ano na? Our beloved Boss Mike Cervera.